Ang mga laman lupa, sabi ni Lola, ay mga nilalang na kinokontrol ng aswang. Ginagamit sila upang lituhin at takutin ang kanilang mga biktima. Biglang lumamlam ang ilaw ng lampara sa mesa. Tila ba pinagmumulan ito ng kakaibang lamig na dumarating mula sa mga anino sa paligid ng bahay. Sina ng buwan. May isa na naman tayong nakakapanindig balahibong kwento mula sa isa nating tagapakinig. Ito ay ipinadala sa atin ni John, isang masugid nating taga-suporta. Kaya maghanda na kayo, patayin na ang ilaw, at damhin ang kilabot ng kwentong ito. Tara na at simulan na natin. Magandang gabi, Clay, at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang akong John. Ang kwento kong ito ay nangyari noong ako'y bata pa sa aming lumang bahay sa probinsya ng Quezon. Simple lang ang buhay namin doon. Palay, gulay, at bakuran na puno ng mga manok at baboy. Ngunit sa kabila ng payapang paligid, may isang takot na hindi nawala sa akin. Ang aswang. Noong mga panahong iyon, palaging pinapaalala ng lola ko na huwag maglalakad ng mag-isa kapag sumasapit na ang dilim. Sabi niya, nandyan na ang mga aswang kapag malapit na ang 6:00. Siyempre, bilang batang walang alam, hindi ko masyadong sineryoso ang mga babala. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi inaasahan. Isang gabi, nag-utos ang lola ko na magdala ng pagkain sa tiyahin kong nasa kabilang baryo. Mga 2 kilometro lang naman ang layo ng bahay nila mula sa amin, pero kailangan kong daanan ng isang madilim at masukal na daan sa gitna ng kagubatan. Hating gabi na noon at malamlam na ang ilaw ng buwan, pero naisip kong mabilis lang naman ito at babalik din ako agad. Habang naglalakad ako, unti-unti kong nararamdaman ang pagbigat ng hangin. Parang may kung anong presensya na nakatingin sa akin mula sa mga madilim na bahagi ng gubat. Naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon at minsan ay parang may mga yabag na sumusunod sa likuran ko. Nilingon ko ito ngunit wala akong makita. Mas lalo akong kinabahan nang maramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad ng mas mabilis. Halos nagtatakbo na ako. Nang biglang may humarang sa daanan ko, isang baboy. Hindi basta-bastang baboy. Malaki, mataba, at may mga pulang matang nakatitig sa akin. Sa unay inisip kong baka ito'y alaga lang ng mga taga-baryo. Pero nang humakbang ito paatras, nang hindi ako nilalayuan ng tingin, alam kong kakaiba na ito. Kinabahan ako ng todo. Alam kong hindi ito ordinaryong baboy. Ito ang sinasabi nilang aswang na nagpapalit anyo. Hinatak ko ang tsinelas ko at mabilis na tumakbo pabalik sa aming bahay. Ramdam ko ang mga yabag nito sa likod ko. Malalakas at mabibigat. Pakiramdam ko'y lalong bumibigat ang aking mga paa habang ako'y tumatakbo. Parang may kung anong pwersang pumipigil sa akin na makalayo. Nang malapit na ako sa bahay namin, sumigaw ako ng malakas. Lola! Lola! Nakita ko siyang lumabas ng bahay. May hawak na balisong. Pinatuloy niya ako sa loob at agad na naglagay ng bawang sa mga bintana at pintuan. Huwag kang lalabas, sabi niya, habang naglalagay siya ng asin sa paligid ng bahay. Kita ko ang takot sa mga mata ng lola ko. Alam niyang totoo ang aswang at nandito ito, nasa labas lang ng bahay namin.
Habang tahimik kaming naghihintay sa loob ng bahay, sinubukan kong magtanong kay Lola. Lola, paano mo nalaman na ito ang aswang? Ngunit imbis na sumagot, siya'y nagdasal ng tahimik. Makalipas ang ilang sandali, bumulong siya sa akin. Noong bata pa ako, mas malala ang mga aswang dito. Naging tradisyon na ng ating pamilya ang magdala ng balisong at bawang. Isang gabi, kinuha nila ang kapatid ko. Napaisip ako sa sinabi ni Lola. Nalaman ko na ang kanilang takot ay hindi basta pamahiin lamang, kundi base sa isang personal na karanasan. Ang ganitong kwento ay nagsisilbing paalala sa akin kung gaano kalalim ang pinagmulan ng mga kwento ng aswang sa aming pamilya. Biglang nagising ang aking diwa nang makarinig kami ng iyak ng bata mula sa labas. May bata ba sa baryo natin na nawawala? Tanong ko kay Lola. Humiling siya. Huwag kang magpalinlang, John. Paborito nilang tularan ang iyak ng mga bata para maakit ka sa labas. Ngunit habang lumalakas ang iyak ng bata, parang may humihila sa akin palabas. Naramdaman kong tila nabibingi ako sa paulit-ulit na iyak. Mabilis na bumalik ang konsensya ko nang hawakan ni Lola ang balikat ko at malakas na sinabing, "Manalangin ka, John. Huwag kang padadala sa kanila." Habang naglalakasan ng kaluskos sa bubong at tila may tumatawag mula sa labas, narinig namin ang kakaibang tunog, parang pinagsama-samang alulong ng aso at pag-iyak ng bata. "Laman lupa," bulong ni Lola na tila mas nag-aalala na ngayon. Ang mga laman lupa, sabi ni Lola, ay mga nilalang na kinokontrol ng aswang. Ginagamit sila upang lituhin at takutin ang kanilang mga biktima. Biglang lumamlam ang ilaw ng lampara sa mesa. Tila ba pinagmumulan ito ng kakaibang lamig na dumarating mula sa mga anino sa paligid ng bahay. Habang tumitindi ang kaba at takot sa loob, napansin ko ang mga anino sa labas na nagsisimulang gumalaw, parang may mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. "Huwag mong titigan, John," bulong ni Lola. "Mga laman lupa yan na nakakatulad ng mga anino. Pinalalakas nila ang aswang. Isara mo ang mga mata mo." Ilang oras pa ang lumipas at sa wakas, tila humina ang ingay sa labas. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Nagdesisyon kaming pumunta sa likod bahay kung saan may maliit na bintanang tago. Nais naming tingnan kung nasaan na ang mga laman lupa. Ngunit habang unti-unti kong binubuksan ang bintana, napansin kong may isang maliit na pakpak na nalaglag mula sa itaas. Napatingin ako kay Lola at siya'y agad na nagsindi ng kandila. "Huwag kang gagalaw," sabi niya. "Nagmamasid pa rin ang aswang." Napalunok ako. Alam kong isang maling galaw lang, pwede kaming lusubin ng lahat ng mga elemento sa labas. Ang mga alulong ng mga laman lupa ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit habang palapit na ang madaling araw, isang kakaibang kislap ng ilaw ang nakita ko sa likod ng mga puno. "Ano yon?" tanong ko. Tila ba may sumisilip na ilaw mula sa malayo, isang apoy na sinasabayan ng huni ng ibon na hindi pangkaraniwan.
Maya-maya pa, muli naming narinig ang boses ng nanay ko. John, anak, buksan mo ang pinto. Mas malakas, mas may galit. Sinabayan pa ito ng pagkalampag ng pinto. Halos mabuwal na ang mga pako sa sobrang lakas ng pagbagsak. John, magbukas ka. Ngayon, ang boses ay naging halata ang panggagaya. Tila hindi na mawari kung tao o hayop. Halos manigas ako sa takot. Pumadyak si Lola at muling nagbuhos ng asin sa pinto. Lumayo ka, demonyo, sigaw niya. At sa isang iglap, biglang tumahimik. Napalingon ako kay Lola na tumititig sa akin ng may pagkaawa. John, oras na upang tapusin ang pamana ng pamilyang ito. Kailangan mong humarap sa kinakatakutan natin. Nagpasya si Lola na kumuha ng mahiwagang puno mula sa aparador at sinabi sa akin na itanim iyon bago sumikat ang araw. Tumigil kami sa may gitna ng bakuran. Mabilis naming itinanim ang puno at habang sumisikat na ang araw, nakita kong dumaan ang anino ng aswang. Tila natatalo ng kapangyarihan ng sikat ng araw. Sa pagkakataong iyon, alam ko na may mas malalim pang tunggalian sa pagitan ng liwanag at dilim at hindi pa ito ang huling gabi ng pakikibaka namin. Ngunit sa ngayon, ligtas kami. Sina ng buwan.